Sumating po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inabot ng pangaral ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong. Pagling ito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na pinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay July 9, 2025, pinaka pong alas 4:24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig na mundo. Magandang hapon po sa lahat ng nagbukas ang kanilang mga cellphone, sa kanilang mga tahanan, upang kayo po ay mapanood, pakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon. At muli po, isang mabiyayang pakikinig po sa bawat isa, at magkaloob nawa si Abay Hawa ng pangunawa sa lahat po na aabutin ng pangaral na ito. Ang ating pagsasapong po ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ikatlong bahagi na ng ating pagtalakay. Hinggil po doon sa sinabi ni Pablo doon sa 1 Corinto 14:37. Kung inaakala niyo naman na siya'y propeta o merong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. SND, kung sino man ay mag-isip na siya ay propeta o kaya espiritual na tao, dapat niyang kilalanin na ang mga bagay na isinulat ko sa inyo ay mga utos mula sa Panginoon. Magandang hapon, Brad Emiliano Umali, Juliet Umali, Brad Rodelio Nava, Brad Carlo Roll, Brad Jesse Juarez, Sister Lori Calderon, Noli Tongkua, Lisa Indineblicor Siga, magandang hapon po sa bawat isa. Brad Wilfredo Bedes, ganun din sa iyong mga magulang, si Brad Pedro at Sister Dominga Bedes. Magandang hapon po. At sa lahat po na nakikinig at nanonood ngayong hapong ito, kahit saan man sulo kayo ng mundo, maging dito sa atin sa buong Pilipinas, hindi man namin kayo kilala o sino man ang abutin ng pangaral na ito. Magandang hapon po sa bawat isa. Sister Loren Paulan Fernandez, Fortunato Juarez, Lolita Corsiga, Brad Edmundo Umali, Rosly Bandojo, Jen El Juarez, Sister Bidian Bandojo Mana. Magandang hapon sa bawat isa. Shirley Bandojo Avera, ang oras po natin, alas 4:27. Napakaganda ho nung sinabi dyan ni Pablo, dyan sa sulat na yan. Kung meron lang talagang espiritu, yung isang makakabasa, ang sinasabi nga niya, kung iniisip niyo man na siya'y propeta o merong espiritu o ayon sa espiritu, kilalanin niya. Pero kung halimbawa, Brad, kung nasa laman, siyempre,
kung nasa laman ka, paano mong paniniwalaan pa si Pablo? Sister Chris de la Cruz Kim, magandang hapon. Shirley Reverisa, magandang hapon. Jinkindo Berte. Natural, pagka ikaw ay nasa laman, hindi mo paniniwalaan yung mga sulat ni Pablo. Bagkus sa kukontrahin mo yan dahil nasa laman ka eh. Kasi nga, si Pablo ay mayroong banal na espiritu. Siyempre, lahat ng sasabihin niya ay pawang utos ni Abayawa, no? O, halimbawa, katulad ng mga Muslim, kontra sila kay Pablo. Yung Operian Heritage Conservatory, kontra sila kay Pablo. Sino mga reliyon na kontra kay Pablo? Ibig sabihin, nasa laman. Ngayon, Brad, paano naman yung mga reliyon na hindi kontra kay Pablo at ginagamit nga nila yung sulat ni Pablo? Nasa laman pa rin o. Bakit? Hindi naman nila sinundan yung sinabi ni Pablo eh. Hindi naman nila itinuro. Nagbigay pa sila ng kanilang sariling opinion doon sa mga sulat niya. No? So, ibig sabihin lamang, kung si Pablo ay merong espiritu o banal na espiritu, yung mga nasa reliyon na pawang nasa laman, babasahin lamang nila yung mga sulat ni Pablo, pero hindi talaga yung diwa, kundi yung kanilang sariling pangunawa. No? Ito, dito sa ating sa ikatatlong bahagi na ito, makikita natin kung papaano nila minainiobra, binaluktot, no? Yan. Makikita ko natin ngayong araw na to. Ayan. Alas 4:30 na, no? Tuloy na natin doon sa ating pag-aaral, no? So, dito sa ginawa nating pag-aaral, Sister Elizabeth Benz, magandang hapon. Brad Sebastian Juarez. Dito, ipinakita niya doon sa halimbawa, yun hong binabanggit na halimbawa ni Pablo na binding. Katulad ho noong, di ba, noong ang Kristo, sabi niya, ibibigay ko sa inyo ang susi ng kaharian ng langit, at anuman inyong talian sa langit ay tatalian sa langit, at kung anuman ang inyong kalagan sa lupa, siyang kakalagan sa langit. Ano ho yan? Yan ho yung command to bind. Ano yung to bind? Rules or commands on people. Yun yung pagtatali at pagkakalag. Hindi ho literal na tinalian, kinalagan. Yung sinasabi niyang to bind, yan ho yung rules or command on people. Ano ang halimbawa na nangyari kay Pablo sa ganyang command o yung rules? Sa unang Korinto 16:1-2, ito ang makikita nating aral na binaluktot ng mga reliyon, no? Unang Korinto 16:1-2. Patuloy mga kapatid. Tungkol naman sa ambagan, ito yung koleksyon para sa mga kapatid. Gawin ninyo ang tulad ng ipinagbilin ko sa mga kapulungan sa Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang hindi na kailangan mag-ambagan pa pagpunta ko riyan. Ito yun mga kapatid, doon sa mga nasa reliyon ngayon na tuwing linggo nagsisimpan kayo, nagbubukod kayo, yung mga nasa reliyon, kasi sa kapulungan wala namang ganito na nagbubukod, nagsisimpan. Wala ho
Wala hong aral na ganito. Brad, maliwanag naman dyan na ang sinasabi niya ni Pablo ay tungkol sa ambagan. Yan, tungkol sa ambagan mo yan. Pero tingnan nyo kung merong espiritu, kung merong banal na espiritu lamang yung magbabasa niya, makikita nyo kaagad yung diwa na sinasabi. Una, para saan ba yung ambagan dyan sa unang Korinto 16? Uno. Dahan-dahanin ko para maintindihan. At sana maintindihan, maunawaan. Tungkol naman sa ambagan para sa mga kapatid. Yun daw magiging ambagan niyo nung unang siglo ay para doon sa mga kapatid, sa mga banal. Magkakaroon ng ambagan, nagkaroon ng ambagan, at yung ambagan na yun para doon sa mga kapatid. Kaya nandun yung din ko, kasi yun na sinabi ni Pablo, hindi yan para, kasi humihingi ng ambagan or koleksyon ng mga reliyon ang dahilan or layunin. Pagbili ng lupa, number 1, pagtatayuan ng simbahan, number 2, and then yung mga sahod ng mga ministro at mga pastor. Kaya meron silang koleksyon na every Sunday at sa Sabadista naman every Saturday. So lahat, born again, Baptist, ADD, INC, lahat meron silang koleksyon every Sunday. And then, yun ang dahilan, yung tatlo na yun. Bukod pa roon doon sa sinasabing pasalamatan. Bukod doon yun Dito, sa aking nabanggit, bibili ng lupa. Pagbili ng lupa, pagpapatayo ng simbahan para doon sa mga pastor, ministro, obispo, sweldo. So, sweldo ho yan, buwan-buwan. And then, pwera pa ho yung mga pasalamat. Doon sa apat na yun, hindi ko pa sinasama dito yung mga lagak. Ito pa lang. Doon sa palang sa pagkakaalam pa lang ng marami. Ni isa dito sa apat na ito, walang sinabi si Pablo. Wala. Kaya sa unang Korinto 11, walang sinabi si Pablo, kahit isa. Yung koleksyon na yan, yung ambagan na yan, hindi para sa lupang bibilhin. Hindi yan para ipagpatayo ng simbahan. Hindi yan para pagpapasweldo ng pastor. At hindi yan para kung ano mga bayarin pa. Kasi ang daming bayarin na ginawa ng reliyon para atangan yung mga miyembro Sana yung mga nakikinig ngayong mga nasa reliyon, pastor, ministro, o kung sino ka man na nakikinig, bakit kayo nanghihingi ng ambagan every Sunday, every pagtitipon, at kinuha nyo itong 16 ng unang Korinto? Ano ba ang dahilan? Bakit? Tingnan niyo ito. Tungkol naman sa ambagan para sa mga kapatid. Yung ambagan na yun ay para doon sa mga kapatid. May paglalagyan, may pagbibigyan, kapatid. Ito'y kapatid doon sa Jerusalem na nung panahon na yon ay nanghula ang isang propeta na magkakaroon ng tagutom sa buong mundo. At nangyari nga yan, kaya ang nangyari, sabi ni Pablo, tungkol naman sa ambagan, ito yung sinasabi nating binding and loosing. Yan yung rules. Tungkol naman sa ambagan para sa mga kapatid, gawin ninyo ang tulad ng sa ipinagbilid ko sa kapulungan sa Galacia tuwing unang araw ng sanlinggo. Sabihin natin linggo. Ang bawat isa, sino ho ang sinulatan niya? Yung mga kapatid doon sa Korinto. Kung paanong siya ay nag-utos sa kapulungan sa Galacia, ganon din sabi niya doon sa mga kapatid sa Korinto. Ang bawat isa, sila nung panahon na yun ng unang siglo, maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon. Maliwanag ko yan
yung mga kapatid sa Korinto, kapatid sa Galacia, maglaan, magbukod ng kinikita. Para, saan? Para doon sa mga kapatid na nasa Jerusalem, na inabot noong kagutom, noong unang siglo, ano? Ito ba? At ipunin yun upang hindi na kailangang mag-ambagan pa pagpunta ko riyan. Ibig sabihin, habang si Pablo ay hindi pa nakararating sa Korinto, tuloy lang yung koleksyon. Pero, pagdating niya, titigil ngayon yung koleksyon. Titigil ang koleksyon dahil dumating na siya eh. Tingnan niyo. Ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin niyon upang hindi na kailangan mag-ambagan pa pagpunta ko riyan. Pagdating ko riyan, bibigyan ko ng sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. At kung kailangan pumunta rin ako, sasama ako sa kanila. So yung tulong doon sa 16:1, 2 ay para doon sa mga kapatid na nasa Jerusalem. Yun ba ay nagpatuloy? Hindi ho. Pagdating ni Pablo, tumigil yung ambagan na yun. Dahil dadali na nila sa Jerusalem eh. Para itulong na ron. Iyon ba tumigil? Yung ba pagtulong doon sa mga kapatid eh tumigil? Hindi ho. Kaya lamang, hindi yung sinasabi niya doon sa unang Korinto. Kasi, meron na sinasabi si Pablo. Sabi niya doon sa Galacia 2:10, ang hiniling lamang nila ay ang patuloy naming pagmamalasakit sa mga dukha na siya naman gusto kong gawin. Yung pagtulong, hindi natatapos yun eh. Pagtulong sa kapatid, hindi natatapos yun. Pero yung nangyari dun sa unang Korinto, 16:1 hanggang 2, natapos yun. Natapos yun. Pero anong ginawa ng mga rebelde? Walang katapusan. Walang katapusan ang pag-aabuloy, walang katapusan yung Linggo, Sabado, Huwebes, Miyerkules, walang katapusan. So, anong tawag po doon? Ano sabi ni Pablo? Sumpain. Doon sa Galacia 1:8 hanggang 9, isinumpa na ho sila eh. Kasama na sila sa sumpa. Lahat ng reliyon na namumulekta every Sunday, para doon sa simbahan, para sa kapilya, para doon sa pastor, sa ministro, sweldo, lahat po yan isinumpa na. Galacia 1:8 hanggang 9. Hindi galing kay Pablo yan. Ay di ba si Pablo ay merong espiritu at pawang utos ni Abayaba? Kung nakapagbigay siya ng utos sa unang Korinto 16, hindi ba niya po pwedeng sabihin doon sa mga kapatid, tayo ay magkaroon ng koleksyon para sa simbahan, sa pagpapatayo ng simbahan, para sa pagpapatayo ng kapilya, para sa pagpapatayo o pagbili ng mga lupa. Nakapagbigay nga siya ng utos dahil sa unang Korinto 16 eh. Bakit hindi niya nagawa? Nautusan yung mga kapatid na magkaroon ng koleksyon para sa pagpapatayo ng simbahan, pagpapatayo ng mga kung ano-anong yung ginagawa ng ADD, libreng ospital. Bakit walang ganon? Diba? Nakita niyo na ba? Nakita niyo yung sinasabi ni Pablo? Si Pablo ay merong banal na espiritu. Isa't isa. Maaring si Pablo ay walang banal na espiritu at ang mga reliyon ay merong banal na espiritu. O baligtad, si Pablo ay may banal na espiritu at ang mga reliyon walang banal na espiritu. Pero hindi ako papayag na si Pablo ay walang banal na espiritu. Kaya nga kahit na anong sabihin ng isang ministro, isang pastor, at babanggitin nila kung ano man yung sinasabi at bibigyan nila ng kanilang sariling opinion,
mas paniniwalaan ko sina Mateo, sina Marcos, sina Lucas, sina Pablo na mayroong banal na espiritu kaysa sa mga pastor, ministro, pare, obispo, o yung brother na nangangaral. Ba't ko paniniwalaan niya mga yan? Ay puro nasa laman. Hindi ba? Maliwanag ho yung unang Korinto 16, yan ay para doon sa mga kapatid sa Jerusalem, panahon na nagkaroon ng tagutom sa Jerusalem. Ano sabi niya doon sa Roma? Sabi niya doon sa 15:26, sabi niya, sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Akaya na magpadala ng tulong para sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem. Malugod nilang ginawa yun at talaga namang dapat nilang gawin. Bakit? Dahil ang mga Hintil ay nakabahagi sa mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo. Nararapat lamang na bahaginan nila ang mga Hudyo sa pamamagitan ng pagpapalang material. Kaya pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. Naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Kristo. Hindi ho kailanman natatapos yung pagtulong, lalo't higit doon sa mga kapatid. Galatia 6:10. Hindi ho tayo gagamit ng unang Korinto 16, 1-2. Bakit? Yan ho'y nangyari na. Kaya pagkatapos nung makadaan si Pablo dyan at nakuha yung tulong, tumigil. Itinigil na nila. Nakita niyo ba yung 16? Sabi niya doon sa 2. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita. Ipunin iyon upang hindi na kailangan mag-ambagan pa pagpunta ko riyan. Hindi tumigil. Pero anong ginawa ng mga reliyon? Tuloy. Kaya pala hindi talaga po pwede hindi sila magsisiyaman. Kaya nga ho yung sasabihin ng iba na pinagpala sila. Saan? Walang pagpapala na nangyari sa kanila. Bakit? Kasi biro mong nasa sumpa ka, anong pagpapala ang tatamasahin mo samantalang isinumpa ka? Yung buhay na walang hanggan na ipinapangako niyan, wala na hong balido. Hindi na hong balido yun. Di ba? Maliwanag mo yan mga kapatid wala na ho yun. Yung buhay na walang hanggan na sinasabi nila dun sa kanilang mga miyembro, ipinapangako sa mga miyembro, at pati yung nangangaral, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Isinumpa na sila. Base doon sa Galatia 1:8 hanggang 9 na sinasabi ni Pablo. Di ba? Yan o yung sinasabi doon ni Mateo, doon sa sulat ni Mateo, na kung ano man ang inyong itali o kalagan, itatali. Yan yung utos. At yan ang isang halimbawa na iniutos ni Pablo. Sinabi niya sa mga kapatid sa Korinto na magkaroon ng ambagan. Di ba? Ngayon, ang tanong, katulad, brad, halimbawa, yung ambagan sa mga banal, yun ba ay nagpapatuloy? Opo. Alam niyo kung bakit? Hindi nga lamang talaga merong mga kapatid na gumagawa at gumaganap na ng mga bagay na yon, pero hindi lahat. Marami ang nakakasunod, pero ilan, yung iba hindi. Bakit? Yung banal na espiritu ay magtuturo. Nagtuturo siya. No? Kaya nga, ang sabi ko nung isang araw, kaya pala kahit na pala, araw-arawin nating mapakinggan yung sinasabing pag-ibig sa ating kapatid, mawawala ng saysay, wala kasi yung banal na espiritu na umuudyok doon sa kapatid para tumulong. Di ba? Wala eh. So, hindi na ako nagtataka. Kasi, magtuturo nun. Kahit ba manggalaiti ako ko dito, lumbas na yung ugat doon sa leeg ko, at wala yung banal na espiritu na magtuturo
Katulad nun, kung wala ba yung banal na espiritu na gumanyak sa mga kapatid sa Korinto, kahit na anong hirap nila, nagpadala sila ng tulong para sa mga kapatid sa Jerusalem. O, kapulungan sa Galacia, kapulungan sa Thessalonica, nagpadala sila. Mayroon ba? O, dito naranasan ng mga kapatid natin. Napadalhan ng tulong. O, hindi alam ng marami. Pero merong napadala ng tulong. Bakit? Kasi may mga kapatid na naging kamanggagawa ni Abay Hawa na tahimik lang sila, gumagawa ng ayon sa kalooban ni Abay Hawa. So, ibinabalik ni Abay Hawa doon sa mga kapatid. So, ganyan mga kapatid, pagka ikaw ay merong banal na espiritu, hindi kailangan na lokohin mo yung mga kapatid. Tingnan nyo, lahat ng panloloko ginawa na ng reliyon sa kanilang mga miyembro. Kalahin yung iutos nila yung unang Korinto 16:1. Kasi wala naman palang kinalalaman sa kanila yan. Una, wala sila sa kapulungan. Iglesia sila, simbahan sila, church sila. Tapos ang ikukot mo yung kapulungan or assembly or ecclesia. Di ba? Isang panloloko yan. Buhay na buhay ang panloloko kasi nungalingan sa lahat ng reliyon. Lahat wala ako iniitsapwera dito. Lahat ng reliyon. Ginamit nila yung mga banal na kasulatan para sa panglamang aspeto. Di ba? So, yung iba, hindi nakita yun. Hindi nakikita. Bakit? Wala yung banal na espiritu na dapat sana ay nasa isang tinawag yung banal na espiritu na yun. Di ba? At meron pa nga pangyayari doon sa Hebreo 10:34. Tingnan ninyo sa kabila ng ito, meron silang kaisipan na ganito. FSB 10:34 ng Hebreo, sapagkat kinahabagan ninyo ang mga bilanggo at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkamkam ng inyong mga ari-arian. Pero mo, kinamkam na yung ari-arian, nagagalak pa. Palibas ay alam nyo na meron kayong kayamanang higit na mabuti at magpakailanman. Ang Biblia Tagalog 1978, sapagkat kayo nangahabag sa mga may tanikala. Yun ang dapat na makita natin yung pagkahabag doon sa mga may tanikala. Tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Palibas sa inyong nalalaman na meron kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Kasi yung hawak ng tao sa ngayon, pera, yaman, lupain, pansamantala lang yan mga kapatid. Lahat ng nakikita natin dito, puro pansamantala lang. Ilan ba yung sasakyan mo? Pansamantala lang yan. Lahat, pansamantala. Sa araw mo, wala yan sa iyong paningin. Kaya nga sinasabi niya, dapat mag-impo kayo, hindi dito. Ang pag-impukan natin kay Abay Hawa, yung paggawa ng kabutihan. Di ba? Kasi kung wala ho yun, at yumaman ka dito sa mundong ito, na yung palang lahat ng pag-aari mo, at lahat ng nakikita mo, at iniingatan mo, lahat pala sa isang iglap, mawawala sa iyong paningin. Lahat kahit na anong ganda ng asawa mo, anong gwapo ng asawa mo, anong laki ng iyong tahanan, mansyon, ilan ang sasakyan mo? 4, 5, 10. Ang ganda ng bihis mo, ang ganda ng relo. Kaya nga hindi makakawala yung mga nasa reliyon. Bakit? Ipinakita na nila na yumaman sila. Di ba? Yan ngayon yung katibayan. Kumbaga sa salin dito sa atin sa mundong ito. Pagka ikaw ay biglang yumaman at ang halos ang sahod mo lamang ay magkano lang at bigla kang yayaman ng pagkayaman-yaman, saan ang galing mo yun? Yan ang ibig sabihin. Hindi ibig sabihin
na ikaw ay yumaman, pinagpala ka, yan ang kalimitan eh, basta pinagpala. Bakit? Saan ba galing? Baka mamaya sa pagnanakaw yan, sa pagpatayan, di ba? Oo. Kaya hindi ka makakalusot eh. Hindi ka makakalusot pagka nangyari yon na ikaw ay yumaman. Saan galing? Questionable yun, mga kapatid. So, maliwanag ano, itong ating pinag-aaralan dito, may espiritu. Ano sabi ni Pablo? Kung inaakala niyo naman na si propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Ay 14 na aklat yan. Oh, mula dun sa Roma, 14 yan hanggang Hebreo. Eh lahat yan utos niya ba Yawa? Di ba? Ito yung nangyari yun sa Gawa kong 28. Sabi niya, tumindig ang isa sa kanila ng pangali Agabo at sa pamagitan ng Espiritu ay nagpahayag na magkakaroon ng matinding tagutom sa buong daigdig. Nangyari ito nung panahon ni Claudio. Yun yung sinasabi natin kanina, na nagpadala sila ng tulong doon sa mga kapatid na nasa Jerusalem. O tatandaan nyo ha, yung koleksyon, yung ambagan ay para doon sa mga banal. At sana ganyan din ho ang ating maging kaisipan. Kung paano sinabi ni Pablo doon sa mga taga-Galacia, sa mga kapatid. Ang sabi niya, ang tanging hiling nila ay huwag naming kalilimutang tulungan ang mga mahihirap at yan din naman talaga ang nais kong gawin. Bakit? Kasi doon sa pagtulong natin, doon sa mga kapatid na wala, umiibig tayo sa ating kapwa. Nakasusunod tayo sa ating kapwa. Kung hindi natin gagawin itong bagay na ito. Ano, nasunod ba natin yung salitang pag-ibig sa kapwa? Natural hindi. Di ba? So yun po mga kapatid, lobin po ni Abay Yawa. Sana nagbukas si Abay Yawa sa atin sa hapon pong ito. Maliwanag yung unang Korinto. Tatandaan niyo yun. Doon sa unang Tesalonica 2:15, sabi ni Pablo, kaya nga mga kapatid, maging matibay kayo sa paninindigan at pamumuhay sa mga aral na ibinabahagi namin sa inyo. Ito man ay sa salita namin o sa sulat. SMD, kaya mga kapatid, tumayo kayong matatag at panghawakan ninyong matibay ang mga dating aral na itinuro sa inyo, maging ito man ay sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng aming sulat. Lahat ng reliyon hindi sumunod sa sinasabi ni Pablo. Labi po ni Bayawa bukas, ituloy po natin doon sa ating ika-4, no? May mga comment dito akong nakita eh. Tayo magbabasa. Teka, masyadong mahaba na. Ayan. William Umali, bro, nasa bahay ka pa lang yan ay binubukod na para sa isang linggong iyong isinimpan o inipon. Bukod pa dyan, yung ihuhulog mo doon sa umiikot na supot. Bukod pa dyan, yung ikapo. Bukod pa dyan, yung ambagan pag may namatay. Bukod pa dyan, ang lagak para sa pasalamatan. Pag-uwi ni kaawa-awang kapatid, itsura ng miraspa. Ganyan kasisiba sa pera ang mga reliyon. Yan. Ipinakikita lang dito sa mga aral natin yung ginagawa ng mga reliyon. Ano? Maliwanag naman di ba? Hindi ko nagkaroon ng panghihingi. Hindi nagkaroon ng panghihingi na katulad ng panghihingi ng mga reliyon noong unang siglo, no? Teka. Sino pa ba? Ang aking hindi nababasa dito. Shirley Regarisa, Jing Quindo, Lolita Corsiga, Sebastian, Sister Elizabeth Benz, Leonardo Corsiga, Brad Sam Rotoni, Nel Umali, Rosalie Bandoho, Joel Suela, Jean Macar, Cecil Manyoso, Sister Maria Victoria Morales, Carlo Roll, Melchor Pasis, Sister Chris Grisola, magandang hapon.
Jammer Corsiga, ayun, yung kadugtong ng kay Brad Emiliano, at yan ay gagawin tuwing dadalo ka sa pagtitipon. Linggo-linggo yan ha, linggo-linggo, pwera pa yung Huwebes. Kinakailangan meron kang pang-aabuloy, kasi meron nung may ikot na supot yan eh. Fernando Pronebo Abellera, Sister Cristina Juarez, nolitong kuha, lahat ng reliyon ay ginamit ang banal na kasultan na negosyo. Totoo mo yan. 100% lahat ng reliyon. Kaya nga nagsiyaman ho sila eh. Kabaligtaran ho yan nung mga nangyari sa buhay ng Kristo, sa buhay ng mga alagad, at saka sa buhay ng mga ni Pablo. Ayan. Brad Mundo Mali, kaya pala bro, ayaw nila kay Pablo, nalalantad ang kanilang kasinungalingan. Oo naman, ayaw ng mga Muslim kay Pablo dahil malalantad yung propeta nila na bulaan. Si Muhammad. Ayaw ni OHC, si Pablo, bakit? Malalantad lahat ng kasinungalingan ng Upirian. Kalahin mong Upirian na hindi ipinangaral kailanman ni Pablo. Hindi rin ipinangaral sa panahon ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. At maging si Moises hindi nangaral ng tungkol kay Upirian. Di ba? Di ba nakakatawa? Ayun, sa sandaling panahon, namatay na si Upirian. Sister Lori Calderon. Yun po, lobin po ni Abay Awa bukas. Ituloy po natin. Tatandaan po natin yung sinabi ni Pablo doon sa mga kapatid sa Galacia. Ang tanging hiling nila, huwag naming kalilimutang tulungan ang mga may hirap, at yan din naman talaga ang nais kong gawin. Yan ba hanggang ngayon ay umiiral? Opo, dapat po na umiral yan, kasi kung hindi iiral yan, yung salitang pag-ibig sa ating mga kapatid, hindi natin magagampanan. Di ba? Brad Jesse Juarez. Pero bro, dapat hindi pa rin tayo tumigil na magbahagi ng kasulatan sa iba. Kahit na wala namang espiritu pa sa kanila, at si Abayaw na lang bahala na magbigay noon sa iba. Totoo bro, hindi tayo titigil hanggat meron tayong pagkakataon, hanggat tayo merong buhay. Kaya nga, ewan ko kung napupunan ng marami na bawat oras, masidhi tayong nagpapalipad ng mga reels, gumagawa tayo para lamang maipakita natin doon sa mga kapatid kung gaano kahalaga ang salita ni Abay Awa. Masigasig tayo nangangaral, masigasig tayong gumagawa ng mga reels at saka mga video, ilantad ang mga dapat ilantad. Hindi tayo nagsasawa. Kung tayo ay isang nagtatrabaho lamang na binibigyan lamang tayo ng sweldo, parang no work, no pay, siguro hindi nangyari. Palibasa nga, ang nagbigay ay si Abay Awa, ang banal na espiritu. Kaya kung paanong naging masigasig sina Pablo noong unang siglo sa pangaral, kung saan sila nakakarating para lang mangaral, ganun din ang nangyari sa atin. Walang katumbas na salapi, pera, o anuman nakapalit. Kasi yung bigyan ka ng kagalakan ni Abay Awa, bigyan ka ng kapayapaan, hindi na kayang bayaran ng salapi yun. Sabi ko nga doon sa ating isang kapatid, hindi na baling wala akong pera, wala akong may sakit. Diba? Kasi aanin mo yung libo-libo at milyon-milyon mong pera, at pagkatapos naman wala kang kapayapaan, wala kang kagalakan, meron ka pang katakot-takot na sakit, saan ka na? Diba? Tama yan, Brad Jesse. Tuloy-tuloy lang. Hindi tayo tumitigil doon sa pangaral, pagbabahagi ng mabuting balita. At minsan nga kahit na hapon, kahit umagang-umaga, talagang nagbabahagi tayo. Ganon din, ang himo ko doon sa mga kapatid, gawin nating masigasig, abala tayo doon sa pagbabahagi ng kasulatan. Tingnan ninyo kung anong maging outcome. Pagka tayo ay nagbabahagi pang spiritual, tingnan ninyo yung outcome sa buhay ninyo. Kasi marami
lulugo-lugo pagdadating ng hapon, walang buhay, malamya ang buhay. Bakit to? May kulang. Merong kulang. Merong pinagagawa si Abayawa na hindi nagagawa. Pinipilit na labanan ng laman yung bagay na ukol sa espiritu. Kaya nangyayari sa buhay espiritual, bagsak. Hindi makangiti, hindi makapag-usap, lulugo-lugo, laging malungkot. Bakit? May kulang ho eh. Ayun po, loobin po ni Abayawa na patuloy tayong pagkalooban ng pangunawa. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abayawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna ng panahon at ngayon magpakailanman. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, sa bawat segundo, minuto, oras, araw na atin pong nilalagi dito po sa mundong ito. Muli maraming salamat sa lahat. At salamat po sa lahat ng ating mga kapatid na patuloy na nagiging katuwang, katulong, kamang gagawa ni Abayawa. Tatandaan ninyo na tayo ay kamang gagawa ni Abayawa. Tumutulong ang bawat isa para dun sa ating ginagawang pangangaral. Di ba? Siyempre, kung wala ho yung mga pagtulong na yan, hindi tayo makakapangaral ng tuloy-tuloy. O salamat. At si Abayawa na lamang po ang magbabalik yan sa bawat isa. Carlo Rol, salamat po bro. Purihin, pasalamatan muli Kapo Abayawa sa panibagong kaalaman. Muli po, maraming pong salamat. Sister Lolita Corsiga Nolitong Kuwa. Ayun. Muli, isang magandang hapon po sa ating lahat.